King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 781. Pagpaparehistro. Sa loob ng pulang patio ng Duke's Palace. Sinabi mo na ang isang hininga mula sa kabataang iyon ay nagawang magpakita ng mga palatandaan ng buhay sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Natigilan si Duke Nanfeng nang marinig ang paliwanag ng dalawa. Kung si Prinsesa Yuking lang mag-isa, baka maghinala siya at isipin na exaggerated ito, pero nakita rin ito ng 8th Prince, at hindi siya dapat magsinungaling. Yuking, bakit hindi mo ginawa ang isang taong may talento na manatili sa likod at hayaan akong makita siya? Nagtatampo na sabi ni Duke Nanfeng. Bilang isa sa 10,000 ancient races, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nakatulog ng napakalalim, at kahit ang mga beast tamers na antas ng Grandmaster ay walang magawa. Pagkatapos ay naghanda siyang magpadala ng mga tao para imbitahan si Zhao Feng pabalik. Tatay. Teka. Sinabi ni Zhao Feng na babalik siya para maghanda at pagsubok lang ito. Hindi natin siya dapat hadlangan. Mabilis siyang pinigilan ni Prinsesa Yuking. Totoo yan. Tumanggaw si Duke Nanfeng, pagkatapos ay tinanong si Prinsesa Yuking at ang ikawalong prinsipe tungkol kay Zhao Feng. Oh, ang 10,000 Sacred Clan. Agad na nagpadala si Duke Nanfeng ng mga eksperto sa 10,000 Sacred Clan upang protektahan si Zhao Feng ng palihim. Si Zhao Feng ay may kaugnayan na ngayon sa kung ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay magising o hindi, kaya dapat ay walang maaaring mangyari sa kanya. Kung matagumpay na nagising ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, may pagkakataon akong bumalik sa Sacred Division at maging isang taong makakapagpakilos sa Lord Dynasty. Bulong ni Duke Nanfeng sa kanyang puso, at nagsimulang mag-alab ang layunin ng labanan sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bagamat ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi ganap na nakakasakit na insekto, kakaunti lang na tao ang nakakaalam ng tunay na halaga nito. Sa ibang lugar, bumalik si Zhao Feng sa 10,000 Sacred Clan sa Yinming Bird. Kapag gin-icing ko ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa susunod, makakakuha ako ng ilang mapagkukunan ng soul daw mula sa Duke's Palace, naisip ni Zhao Feng. Kung gagawin niya ang kanyang makakaya, hindi imposibleng gisingin niya kaagad ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, ngunit iyon ang magpapapagod sa kanya. Nais niyang tapusin ito sa ilang pagbisita. Una, ayaw niyang gawing simple ang paggising, at pangalawa, makakakuha siya ng mas maraming mapagkukunan. Siyempre, hindi ito kayang i-drag ni Zhao Feng ng masyadong mahaba dahil may mga 80 araw na lang ang natitira bago magbukas ang Divine Illusion Dimension. Sa makatuwid, kailangan ni Zhao Feng na gisingin ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa loob ng 3 buwan. Ang paghahanda na binanggit niya ay paglilinang. Nang maglaon sa araw na iyon, pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa. Sa nakalipas na ilang araw ng paggawa ng mga misyon, pagbebenta ng mga espiritual na alagang hayop, at pagsira sa pamilya Yin, nakakuha siya ng kaunting mapagkukunan, at hindi na siya mangangailangan pa ng ilang sandali. Bumaba si Zhao Feng nang lumitaw ang lahat ng uri at hugis ng mga materyal na elemento ng tubig. Naglabas din siya ng maraming materyales na pampalakas ng katawan. Ang halaga dito ay sapat na para mamula ang mga mata ng Origin Core Realms. Upang mapataas ang rate ng kanyang paglilinang, kailangan niyang umasa sa mga mapagkukunan. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay parehong napakataas na antas. Mahirap makakuha ng katulad na mga kasanayan kahit nasa 4-star forces. Bilang karagdagan, dahil siya ay nagpapagaling, hindi nag-aalala si Zhao Feng na hindi matatag ang kanyang pundasyon. Higit pa rito, pinuri ng Sacred Lightning Body at ng Wind Lightning Technique ang isa't isa, na nagpatibay sa kanyang pundasyon. Mabilis na lumipas ang oras, at mahigit 12 araw ang lumipas. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Zhao Feng ay umabot sa peak 4th level, at ang kanyang Source of True Spirit ay nasa hugis ng liquefied lightning at tubig na kumikinang ng maganda. Ang kanyang Water of Wind Lightning ay ganap ng nabuo. Ang Water of Wind Lightning ay nagpapataas ng bilis at pinsala ng kanyang Wind Lightning, at ito ay may kakayahang magbago ng hugis. Higit pa rito, ang Water of Wind Lightning ay lubhang kapaki-pakinabang kapag nililinis ang kanyang katawan at pinagaling ang kanyang mga sugat.
Ang paggamit ng Water of Wind Lightning bilang unang layer ng 5 Elemental Wind Lightning ay hindi isang masamang pagpipilian. Nasiyahan si Zhao Fang. Weng. Binigay ni Zhao Fang ang kanyang palad, at lumitaw ang isang ice blue na likido. Ice Imperial Spear. Ang bola ng likido ay naging hugis ng isang sibat, pagkatapos ay naging isang piraso ng baluti sa katawan ni Zhao Fang. Ang baluti ay tumulo. Nagawa nitong magbago sa iba't ibang anyo. Sa pagkakataong ito, dahil mayroon siyang Water of Wind Lightning, mas mahusay niyang magagamit ang Ice Imperial Spear. Binago ng God Spiritual Eye ang kanyang katawan at binigyan siya ng Water Bloodline. Ngayong magagamit na niya ang Ice Imperial Spear ayon sa gusto niya, ang lakas ni Zhao Fang ay tumaas ng husto. Pagkalipas ng isa pang ilang araw, pinalibutan ng Water of Wind Lightning ni Zhao Fang ang kanyang katawan at lumikha ng malalakas na tunog. Sa isang tiyak na sandali, isang pilak-asol na metal na liwanag ang kumikinang sa kanyang katawan, na para bang siya ay isang estatwa ng pilak na yelo. Isang invisible na puwersa ng lakas ng katawan ang bumangon mula kay Zhao Fang. Boom! Ang silid na kinaroroonan ni Zhao Fang ay yumanig, at isang shockwave lamang ang halos sumire sa buong bahay. Ito ay si Zhao Fang na sadyang hindi ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Ang material ng bawat brick sa mundo ng paglilinang ay hindi simple. Halimbawa, ang silid na kinaroroonan ni Zhao Fang ay maaaring makatiis ng ilang pag-atake mula sa normal na True Spirit Realms at hindi madudurog. Ika-4 na antas ng Golden Cone Sacred Lightning Body. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Pakiramdam niya ay may taglay na kapangyarihan ng toro ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Bam! Gumamit si Zhao Fang ng hindi kumpletong Earth Grade na sandata at hiniwa ito sa kanyang braso, ngunit lumipad kung saan-saan sa halip na dugo. Anong malakas na depensa? Naramdaman ni Zhao Fang ang walang limitasyong kapangyarihan sa kanyang katawan, at nakaramdam siya ng kumpiyansa. Maaari na niyang labanan ang Origin Core Realm Sovereigns sa pamamagitan lamang ng kanyang katawan. Matapos maabot ang ika-4 na antas ng Sacred Lightning Body, pinagsama-sama ni Zhao Fang ang kanyang pundasyon bago linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Dahil malakas ang kanyang intent, mas madali para sa kanya na linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Gayunpaman, walang gaanong nagawa ang intent para sa pagpapalakas ng katawan. Sa araw na ito, sa bulwagan ng pamilya Luo, mahigit 100 miyembro ng upper echelon ng Luo family ang nagtipon. Kapag ginamit natin ang planong ito, ang mga mapagkukunan mula sa mga minahan ng Zhao family ay hindi ibebenta, at magkakaroon sila ng deficit sa loob ng kalahating taon. Hahaha! Sa tulong ng 3 Cloud Flying Bandits, hindi talaga makokontrol ng Zhao family ang Yunling area. Ni hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magpahinga. Ang pinuno ng pamilya Luo at ilang matatanda ay may nakamamatay ng ngiti. Bagamat hindi nila direktang na-atake ang Zhao family, maaari silang gumamit ng under-the-table moves para gumawa ng kaguluhan at sirain sila mula sa loob. Nang hindi gumagamit ng anumang mga sundalo o nagbuhos ng dugo, ngunit maaari pa ring manalo. Totoo na ang mas matanda, mas matalino sila. Matangkad ng ngiti si Luo Zun habang nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Sa sandaling ito, isang kakaibang magnificent power ng isang hari na umabot sa langit at lupa ay bumaba sa bulwagan ng pamilya Luo. Void God King Realm. Naging mabigat ang katawan ng mga miyembro ng upper echelon. Ika-8 prinsipe. Nagulat si Luo Zun habang nakatingin sa lalaking nakasuot ng dragon. Luo Zun. Ang ekspresyon ng ika-8 prinsipe ay mataimtim. Siguradong hindi mo maaaring atakihin ang Zhao family o masaktan man lang si Zhao Fang sa ngayon kung hindi ay mapapatay ang buong Luo family. Ano? Nang marinig iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng bulwagan. Kung sasabihin ito ng ibang tao, mapapangiti sila, ngunit ito ang ika-8 prinsipe ng Great Gunlord Dynasty. Pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng isang lihim na bulwagan ng pamilya Luo, ang ika-8 prinsipe, si Luo Zun, at ang pinuno ng pamilya Luo ay nagtipon upang makipag-usap ng pribado. Si Duke Nanfeng. Pinupuri si Zhao Fang. Maging si Prinsesa Yuking ay may gusto sa kanya. Bahagyang natulala si Luo Zun, habang ang pinuno ng pamilya Luo ay basang-basa sa malamig na pawis.
Si Duke Nanfeng ang pinuno ng Great Island Zone at kamag-anak ng mga imperial. Higit pa rito, si Duke Nanfeng ay isang pictier emperor mismo. Sa pagdaragdag ng pakay ng Lord Dynasty, hindi nasusukat ang kanyang lakas. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dumating pa ang 8th Prince sa Tianfeng Great Island Zone ay upang subukang kunin si Duke Nanfeng at ang mga puwersang nasa likod niya. Ang Lord Dynasty ay nasa napakasensitibong yugto ngayon. Ayon sa panuntunan, ang kasalukuyang Great Gun Sacred Emperor ay wala pang 10 taon na natitira sa kanyang 500 taon ng pagiging emperor. Ang Sacred Emperor ay nagkaroon ng tulong ng buong Panginoong Dinastiya. Maliban kung ito ay isang espesyal na pangyayari, ang isa ay hindi maaaring maging ang Sacred Emperor ng 2 beses. Ang pagsilang ng sinumang Sacred Emperor ay kumakatawan sa labanan sa pagitan ng iba't ibang puwersa. Ang ilang mga pamilya, 3-star na puwersa, at kahit na mga 4-star na kapangyarihan ay sasali sa paglaban para sa posisyon ng Sacred Emperor. Kahit na hindi siya ang paborito na maging Crown Prince, ang 8th Prince ay pupunta rin para dito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya nasa Tianfeng Great Island Zone. Sa isang kisap mata, 1 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik si Zhao Feng mula sa Duke's Palace. Nitong nakaraang buwan, si Zhao Feng ay nag-iisa. Ang kanyang cultivation ay nakabawi na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, at oras na para sa mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan na magsimulang magrehistro para sa Divine Illusion Trials. Ginamit ang Divine Illusion Trials para makipagkompetensya para sa mga spot ng Divine Illusion Dimension ng clan. Bilang isang 3-star force sa nakaraan nito, ang 10,000 Sacred Clan ay malinaw na may hanay na kumonekta sa Divine Illusion Dimension, ngunit maaari lamang itong magpadala ng 100 tao. Ang layunin ng Divine Illusion Trials ay mahanap ang 100 ipapadala. Sa 100 batik, 70 o higit pang mga batik ang ibinigay sa nakababatang henerasyon habang ang mas lumang henerasyon ay kinuha ang natitirang 30 o higit pang mga batik. Ang mga patakaran para sa pagkakaroon ng pwesto ay iba-iba para sa bawat puwersa, ngunit lahat sila ay nagbigay ng higit na kahalagahan sa nakababatang henerasyon dahil sila ay may higit na potensyal. Mayroong mahabang pila sa harap ng isang malaking bulwagan ng 10,000 Sacred Clan. Mayroong halos 2,000 elite na nagparehistro. Ang Divine Illusion Dimension ay hindi isang mana na may limitasyon sa edad, sino mang mas mababa sa isang hari ay maaaring magparehistro. Susunod. Isang matanda na may balbas ang kumukuha ng mga pagpaparehistro. Zhao Feng. Umakyat si Zhao Feng at kinuha ang kanyang identity token. Zhao Feng. Nanlaki ang mga mata ng may balbas na elder habang nakatingin kay Zhao Feng. Ang pangalan ni Zhao Feng ay kilala sa buong angkan, at mayroong hindi mabilang na mga kwento tungkol sa kanya. Tila, siya ay isang beast tamer na pinuri mismo ni Duke Nanfeng. May 1 buwan pa bago ang Divine Illusion Trials. Iniwan ni Zhao Feng ang angkan sa Yinming Bird. Nakatanggap si Zhao Feng ng liham mula sa pamilya Zhao na nagsasabi na dumating ang pamilya Luo at humingi ng tawad. Makalipas ang ilang oras, narating ni Zhao Feng ang Duke's Palace sa Yinming Bird. Nakatanggap ang Duke's Palace ng balita tungkol sa pagdating niya bago pa man siya dumating. Zhao Feng. Bulalas ni Prinsesa Yuking, at ang kanyang mukha ay namula sa tuwa. Gayunpaman, ang kapaligiran sa labas ng Duke's Palace ay solemna, at ang mga kalapit na katulong at sundalo ay hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas. Isang makapangyarihang lalaki na nakasuot ng gininto ang damit ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa labas ng palasyo. Si Duke Nanfeng ay dumating upang personal na batiin si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 782. Duke Nanfeng. Bahagyang natulala ang ika-8 prinsipe habang nakatayo sa labas ng palasyo. Nandito siya upang samahan si Prinsesa Yuking sa pagbati kay Zhao Feng, ngunit hindi niya akalain na si Duke Nanfeng, ang may-ari ng Duke's Palace, ay narito rin habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan ni Duke Nanfeng ang paparating na Yinming Bird, at si Zhao Feng ay nakaramdam ng panggigipit mula sa titig sa sandaling dumating siya. Ang pressure ay nagawang dumaan sa kanyang kaluluwa, at tila ito ay maaaring tumingin sa anumang bagay. Duke Nanfeng. Bahagyang nagulat si Zhao Feng nang damapo ang kanyang mga mata sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng ginto.
Iilan lamang ang Void God Realm Emperor sa Tianfeng Great Island Zone. Si Duke Nanfeng ay isa sa mga elite, at masasabi ng isa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dami ng pag-aari na taglay niya. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga tingin, halos matansya ni Zhao Fang ang lakas ni Duke Nanfeng. Si Duke Nanfeng ay talagang isang peak-tier emperor, at ang kanyang cultivation ay halos nasa Mystic Light Realm. Bukod pa riyan, halatang may malakas din siyang surge of providence na lumalabas sa kanyang katawan. Nahulaan ni Zhao Fang na ang lakas ni Duke Nanfeng ay maihahambing man lang sa Emperor of Death, ngunit sa mga tuntunin lamang ng purong lakas labanan. Sa mga tuntunin ng kakilakilabot, ang Emperor of Death ay may Eye of Death at maraming ipinagbabawal na pamamaraan, tulad ng Cursed Words of Death at ang anino ng Death God. Ang mga kasanayang iyon lamang ay maaaring maging maingat sa Mystic Light Realms. Ang susunod na henerasyon ay dapat katakutan. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Duke Nanfeng habang ang kanyang tingin ay sinalubong ni Zhao Fang. Kasabay nito, nagulat siya. Ang kabataang ito na 14 o 15 taong gulang lamang ay ganap na mahusay na kumilos kahit na siya ay nakikipagkita sa isang duke. Ano ang utang ko sa karangalan na personal akong batiin ng duke? Yumuko si Zhao Fang nang may paggalang. Kasabay nito, lumakad si Prinsesa Yuking. May pag-asa at paghanga sa kanyang mga mata. Zhao Fang, pumasok ka at mag-usap. Ngumiti si Duke Nanfeng. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang hardin ng Dukes Palace, si Duke Nanfeng, ang ika-8 prinsipe, Zhao Fang, at Prinsesa Yuking ay nakaupo sa isang pavilion. Humigop ng tsaa si Zhao Fang at sinulyapan ang tanawin sa labas. May mga huni ng mga ibon, at ito ay napakasaya. Hindi maiwasan ni Zhao Fang na humanga sa kayamanan ng Dukes Palace. Anumang random na bulaklak o puno dito ay isang mamahaling espiritual na halaman. Ang ilan ay wala na sa labas ng mundo. Ang paglilinang dito ay magiging mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Mula rito, makikita kung anong klaseng pagtrato ang natanggap ng malalaking pamilya at makapangyarihang maharlika. Sa simula, nagtanong si Duke Nanfeng tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Zhao Fang pati na rin sa clan. Ang isang ganoong tanong ay, munting kaibigan Zhao, ang 10,000 Sacred Clan ba ay tinatrato ka ng mabuti? Nakuha ng pangungusap na ito ang atensyon ng ika-8 prinsipe. Mukhang gustong i-recruit ni Duke Nanfeng si Zhao Fang hindi alintana kung gisingin niya o hindi ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Bulong ng 8th Prince. Ibinigay ni Zhao Fang ang karaniwang mga tugon at hindi nagtagal ay binago ang paksa ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ito ay dahil mas pinapahalagahan ni Zhao Fang ang kanyang pagbawi. Kaya hindi siya interesado sa awtoridad o anumang bagay na katulad nito. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay pumasok sa Divine Illusion Dimension. Mabuti, ang little friend Zhao ay isang napaka-prangka na tao. Papuri ni Duke Nanfeng. Masasabi niya na si Zhao Fang ay tapat at hindi gustong sumama sa mga bilog. Sinabi ni Duke Nanfeng sa mga kalapit na katulong na umalis, pagkatapos ay naglabas ng isang transparent na bote ng salamin. Isang mabilog na maliit na silkworm na may malakristal na balat at isang pares ng kalahating transparent na mga pakpak ang natutulog sa loob, at ito ay tila isang piraso ng jade. Ang aura ng buhay ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay napakahina at minsan ay tuluyang huminto. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang na may lilang liwanag. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon mula sa sinaunang metal na singsing at humiga sa harap ng bote, tumingin sa loob ng may interes. Dahil sa kakaibang cat at human duo, kumislap ang mga mata ni Duke Nanfeng. Zhao Fang, ito ang mga mapagkukunan na gusto mo. Iniabot ni Duke Nanfeng ang isang interspatial ring, na kinuha ni Zhao Fang. Tinanggaw niya ang kanyang ulo ng mahina habang binibilang ang mga mapagkukunan. Mayroong isang elixir of life at isang grupo ng mga kayamanan ng soul daw sa loob ng interspatial ring. Pagkatapos ay naglabas si Zhao Fang ng isang malabong pulang likido mula sa sinaunang metal na singsing, at ito ay parang isang uri ng katas ng prutas. Ito ay isang gamot na ginawa ko sa nakalipas na buwan. Paliwanag ni Zhao Fang. Nagulat si Duke Nanfeng. Ayon sa balitang natanggap niya, si Zhao Fang ay nag-iisa noong nakaraang buwan.
Sa totoo lang, ginawa ito ni Zhao Feng sa kanyang librerag oras. Matapos maabot ang ika-4 na antas ng Golden Cone Sacred Lightning Body, maaaring manatili si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm ng ilang sandali. Ang likidong ito ay naglalaman ng hamog mula sa isang puno at tubig mula sa ilog sa loob ng Ancient Dream Realm. Bukod doon, ang kalahati ng Ancient Dream Realm spiritual fruit ay dinurog sa juice. Lahat ng mga materyales na ito ay naglalaman ng asensya ng Ancient Dream Realm, at mayroon silang aura na katulad ng Ancient Era. Ang spiritual fruits mula sa Ancient Dream Realm ay maaari lamang maabsorb ng dahan-dahan, kaya walang gaanong isyu sa paggamit ng ilan para sa gamot na ito. Kung ang Golden Cone Sacred Lightning Body ay umabot sa isa pang antas, maaari nitong mapataas ang rate ng pagsipsip. Pagkatapos ay inilagay ni Zhao Feng ang Elixir of Life at ilang liquid-based na mapagkukunan ng soul daw sa fruit juice. Sa buong proseso, ang katas ng prutas ay nagbigay ng bango, pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng kay Duke Nanfeng na ilagay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa katas ng prutas. Noong nakaraan, sa tuwing natutulog ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, automatiko nitong bubuksan ang mga mekanismo ng pagtatanggol nito at tatanggihan ang anumang panlabas na kapangyarihan. Gayunpaman, nang ilagay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa juice na ito, walang mga palatandaan ng pagtanggi. Gulo. Isang bula ng hangin ang nabuo sa katas ng prutas, at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay tila pamilyar at malapit sa katas na ito. Ang eksenang ito ay hindi nagulat kay Zhao Feng. Noong nakaraang pagkakataon, binigyan niya ito ng hininga ng aura ng Ancient Dream Realm, at para muling maisaaktibo ang life force sa loob ng katawan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ngayon, ginamit pa ni Zhao Feng ang Eye Bloodline Soul Power ng God's Spiritual Eye at pinagsama ito sa ang likido. Meow meow. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa at nagsimulang makipag-ugnayan sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang kombinasyon ng God's Spiritual Eye ni Zhao Feng at ang kakaibang lengguwahe ng maliit na magnanakaw na pusa ay naging sanhi ng dahan-dahang pag-flash ng mga pakpak ng Cloud Silkworm Saint Butterfly, at bahagyang gumalaw din ang mabilog na katawan nito. Ang mga palatandaan ng buhay ay nagiging mas malakas. Inihayag ni Duke Nanfeng ang isang masayang tingin. Sa sandaling ito, maging ang kanyang Imperial Bloodline ay nanginginig sa harap ng Eye Bloodline ni Zhao Feng. Ang kakaibang wika ng maliit na magnanakaw na pusa ay tila naglalaman din ng malalim na ritmo. Walang alam si Duke Nanfeng tungkol sa pagiging misteryoso nitong pusa at tao kahit na sa lahat ng kanyang kadalubhasaan at kaalaman. Sa isang tiyak na sandali, nagsimulang maglabas ng aura ng God Tribulation Lightning ang Eye Bloodline Soul Power ni Zhao Feng, at bahagyang nanginginig ang katawan at mga pakpak ng mabilog na Cloud Silkworm Saint Butterfly nang imulat nito ang mga mata. Sa sandaling imulat nito ang kanyang mga mata, isang aura ng Ancient Era ang naging dahilan upang manginig ang mga linya ng dugo ng hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng Duke's Palace. Nakakatakot na titig. Pinilit ni Zhao Feng ang kanyang dila. Talagang karapat-dapat itong maging isa sa 10,000 ancient races. Napakahina pa rin nito at kagigising pa lang nito ay napakalakas pa rin nito. Upang matiyak na walang awayan, binawi ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan sa Eye Bloodline. Meow meow meow. Sa kabilang banda, ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa at nakipag-usap sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Tila naintindihan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly, at nawala ang puot sa mga mata nito. Ang katawan nito ay nagsimulang sumipsip ng katas ng prutas. Weng! Isang nakakasilaw na ilaw na kulay bahaghari ang kumikinang sa kalahating transparent na mga pakpak ng Cloud Silkworm Saint Butterfly, ngunit ang aura nito ay nakakatakot. Maging ang 8th Prince, kasama ang kanyang Void God Realm Cultivation, ay nakaramdam ng panginginig ng kanyang bloodline. Ang pagtatanim ng Cloud Silkworm Saint Butterfly na ito ay hindi bababa sa antas ng Void God Realm Emperor, at maaari nitong banta ang Mystic Light Realm Sacred Lords sa mga natatanging kakayahan nito sa bloodline. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Medyo naintindihan niya ang tungkol sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Mayroon itong tatlong anyo, Silkworm, Dragonfly, at Butterfly. Ang estado ng Silkworm ay medyo mahina, ngunit maaari nitong iluwa ang isang natatanging seda na tinatawag na Cloud Saint Silk, na napakalakas at lumalaban sa apoy.
Ang Cloud Saint Silk na ito ay ang pinakamahusay na material upang lumikha ng magaan na baluti. Ang Dragonfly State ay may mas malakas na depensa, at kahit na ang mga mas mataas na ranggo ay mahihirapang wasakin ito ng direkta. Sa madaling salita, kahit isang Mystic Light Realm ay hindi ito magagawang sirain. Ang Butterfly State ang may pinakamalakas na opensa. Ito ay lubhang maliksi, at ito ay nagpapalabas ng kakaibang pollen na may mahiwagang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, nasipsip ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang kalahati ng katas ng prutas at nabawi ang ilan sa life force nito. Gising na rin sa wakas. Hindi napigilan ni Duke Nanfeng ang kanyang kagalakan. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran. Alam ni Zhao Feng na, kahit na ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi masyadong mataas sa 10,000 ancient races, ang mga supportive capabilities nito ay napakalakas. Ang huling pagkakataon na lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay sa Dark Moon Lord Dynasty, kung saan nagtagumpay sila sa pagpatay ng isang Mystic Light Realm Beast, at ito ay naging kritikal na papel sa paggawa nito. Hindi maiwasan ng 8th Prince na mainggit. Bilang karagdagan, alam din niya na ang pollen ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay maaaring makatulong sa isang tao na bumuo ng kanilang Mystic Light Sacred Body, pagsasama-sama ang kanilang kaluluwa at katawan sa isa. Bilang isang Pictier Emperor, hindi magiging mahirap para kay Duke Nanfeng na makapasok sa Mystic Light Realm sa hinaharap. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nakatulog pagkaraan ng ilang oras. Nabuhay muli ang puwersa ng buhay ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang Duke ay kailangan lamang na bigyan ito ng ilang life and soul treasures, at ito ay babalik sa kanyang pinakamataas. Sabi ni Zhao Feng. Sa susunod na dumating siya, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay malamang naganap na magising. Zhao Feng, salamat. Bukod sa mga gantimpala, may utang din akong pabor sa iyo. Si Duke Nanfeng ay labis na nagpapasalamat, at ang kanyang mukha ay namumula. Tila labis siyang nasasabik, at tinapik pa niya ang balikat ni Zhao Feng. Napabuntong hininga ang ikawalong prinsipe sa kanyang puso. Nakuha na ni Zhao Feng ang pasasalamat at papuri ng Duke. Sumunod na dumating ang mga gantimpala at kabayaran. Zhao Feng, kung handa kang sumali sa Dux Palace, handa akong ibigay sa iyo ang tricentennial rank ng Marquis. Sabi ni Duke Nanfeng sa isang solemne na tono. Marquis. Tumalon ang puso ng ikawalong prinsipe at ng prinsesa. King of Gods, Kabanata 783. Nagbago ka. Ang mga nobility rank ng Great Gun Lord Dynasty ay ang mga sumusunod. Grand Duke, Duke, Marquis, Earl, at Viscount. Ang pamagat ng Marquis ay hindi lamang kumakatawan sa katayuan at kapangyarihan, pinahintulutan din nito ang isang tao na makakuha ng providence ng Lord Dynasty. Ang kalooban ng Diyos ay nagbigay ng mga benepisyo sa kapalaran at paglilinang ng isang tao. Ang higit na kalooban ng Diyos ay nagbigay daan sa isa na magkaroon ng mas mataas na pagkakataong makalusot, maaari nitong mapataas ang lakas ng pakikipaglaban, at mapataas nito ang pagtitiis. Ang mga may dakilang kaloob ay mayroon ding mas malaking kapalaran, ngunit syempre, iyon ay nasa loob lamang ng teritoryo ng Panginoong Dinastiya. Sa makatuwid, hindi mabilang na mga eksperto ang naglaban-laban para makuha ang titulong Marquis, ngunit sa sandaling ito, ang pangarap ng bilyon-bilyong tao ay nasa harap mismo ni Zhao Feng. Ito ang pamagat ng isang Marquis. Ang sorpresa ay nakasulat sa buong mukha ng 8th Prince at Princess Yuking. Kahit bilang isang duke at isang imperial, si Duke Nanfeng ay may kapangyarihan lamang na magbigay ng isang titulo ng Marquis kada 300 taon. Kailangang pumunta ni Marquise sa Imperial Capital para personal na mailuklok ng Sacred Emperor. Mula dito, makikita kung gaano kahirap makuha ang titulong Marquis. Sa nakalipas na ilang taon, ang Dark Moon Lord Dynasty ay patuloy na umaatake sa Great Gun Lord Dynasty at pinapahina ang providence nito, at may limitadong bilang ng mga pwesto para sa Maharlika. Kung si Zhao Feng ay magiging Marquis, siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa lugar bukod kay Duke Nanfeng. Ang ikawalong prinsipe ay hindi maiwasang mag-alala para sa pamilya Luo. Kasabay ng pagkakaroon ng titulong Marquis, magkakaroon din ng teritoryo ang isa. Salamat sa iyong mabait na intensyon.
Nagsalita si Zhao Feng pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Gayunpaman, gusto kong tumuon sa paglilinang, at hindi ako magtatagal sa Tianfeng Great Island Zone. Sa makatuwid, hindi ako maaaring sumali sa Docks Palace. Hindi dahil hindi natinag si Zhao Feng sa mga benepisyo ng pagiging marquis, ngunit may kapalit ito. Halimbawa, hindi naman gustong pumanig ni Zhao Feng kay Duke Nanfeng ng ganoon kabilis. Pupunta siya sa Continent Zone pagkatapos makarecover sa Void God Realm para makipagkita kina Duan Moqing at Zhao Yufei, at bilang isa sa 8 pinakamalaking super family sa Lord Dynasty, maaaring wala ang Duan Mo family sa panig ni Duke Nanfeng. Hindi kita pipilitin na magdesisyon. Walang bababa sa kabayaran, at may utang pa rin akong pabor sa iyo. Bahagyang nanghihinayang sabi ni Duke Nanfeng. Hindi niya binibigyang importansya si Zhao Feng dahil lamang sa kanyang kakayahan sa pagpapaamo ng hayop. Nakita rin niya ang malaking potensyal sa loob ng katawan ni Zhao Feng. Ang ika-8 prinsipe at prinsesa Yuking ay hindi makapaniwala nang tanggihan ni Zhao Feng ang titulong marquis. Zhao Feng, tinanggihan mo talaga ang aking ama. Mukhang galit si Prinsesa Yuking. Si Duke Nanfeng na nag-alok kay Zhao Feng ng titulong marquis ay nagulat at natuwa kay Prinsesa Yuking, ngunit tumanggi si Zhao Feng. Ang Zhao Feng na ito ay hindi simple. Naramdaman ng ika-8 prinsipe na ang kabataang ito ay natatakpan ng ambon, at hindi niya ito makita. Matapos kumalma ang lahat, naging masaya muli ang kapaligiran. Nang maglaon sa araw na iyon, nagpa siya ang duke na magdaos ng isang piging upang pasalamatan si Zhao Feng, at kailangan niyang manatili dahil sa mga imbitasyon ng duke at Prinsesa Yuking. Inimbitahan din ang ilan sa mga kalapit na maharlika ng Tianfeng Great Island Zone. Ang lokasyon ay ang hardin ng Docks Palace. Habang dumarami ang mga tao, nagsimulang maging magkagulo ang kapaligiran, at hinayaan ni Zhao Feng ang kanyang sarili na magpahinga ng kaunti. Dumating ang gabi, at maririnig ang ingay ng pag-awit at pagsayaw. Tumayo si Prinsesa Yuking sa tabi ni Zhao Feng at ipinakilala ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi siya interesado. Zhao Feng. Ang boses ng isang nangingibabaw na lalaki ay tumunog sa isang tiyak na oras. Tumingin si Zhao Feng at nakita ang isang pamilyar na tao. Hindi niya akalain na maimbitahan din ang pamilya Luo. Si Luo Zun, ang pinuno ng pamilya Luo, at ang Void God Realm King Grand Elder ng pamilya Luo ay naruroon lahat. Ang piging na ito ay iba kaysa karaniwan. Susubukan ng ilang tao na makapasok kahit na hindi sila nakatanggap ng imbitasyon. Pagkatapos ng lahat, ang piging na ito ay ginaganap ng pinuno ng Tianfeng Great Island Zone. Bilang isa sa 3 nangungunang pamilya sa Tianfeng Great Island Zone, ang relasyon ng Luo family sa Docks Palace ay hindi masama, at si Luo Zun ang numero 1 henyo ng Tianfeng Great Island Zone. Brother Luo, paano kita matutulungan? Ngumiti si Zhao Feng at siniyasat ang mga mula sa pamilya Luo. Ang pinuno ng pamilya Luo ay ngumiti at wala sa kanyang karaniwang kahigpitan. Napilitan ang ekspresyon ni Luo Zun. Malinaw na alam nila na ang bida sa piging na ito ay si Zhao Feng. Sino ang mga ngahas na saktan si Zhao Feng o ang Yunling Zhao family pagkatapos nito? Zhao Feng, gustong makilala ka ng aking nakababatang kapatid na babae. Walang ekspresyong sabi ni Luo Zun. Pakiramdam niya ay mas ayaw at natalo siya kaysa dati. Bagamat maaaring hindi siya matalo ni Zhao Feng sa isang laban, si Zhao Feng ay wala pang kalahati ng kanyang edad. Ang pakiramdam na ito ay mas mababa lamang kaysa sa pagkatalo ni Xin Wuang sa publiko. Nakababatang kapatid na babae. Luo Shuir. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng habang inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Si Luo Shuir ay may talento, at ang kanyang kagandahan ay kilala sa buong Tianfeng Great Island Zone. Hindi maiwasang mamula ang mga mata ni Prinsesa Yuking nang marinig niya ang pangalang Luo Shuir, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Ang Docks Palace ay malinaw na nag-scout ng impormasyon tungkol kay Zhao Feng. Alam ni Prinsesa Yuking na si Luo Shuir ay kasintahan ni Zhao Feng at gusto siya ng ika-8 prinsipe. Tingnan natin kung gaano kaganda ang Luo Shuir na ito. Tumanggaw si Prinsesa Yuking. Gusto lang ni Shuir na makilala si Zhao Feng ng pribado. Si Luo Zun ay medyo magalang kay Prinsesa Yuking. Prinsesa Yuking, aalis ako sandali.
Ngumiti si Zhao Feng kay Prinsesa Yuking at pagkatapos ay umalis kasama si Luo Zun, naiwan ang isang Prinsesa Yuking na may malungkot na ekspresyon. Little Sister Yuking, umaasa ako na magagawa mong nakawin itong Zhao Feng. Panalo iyon para sa ating dalawa. May panunuyang tono mula sa likuran. Ang may-ari ng boses ay ang ikawalong prinsipe. Magnakaw. Sinong nagsabing gusto ko siya? Ako lang. Namula ang mukha ni Prinsesa Yuking. Oh, tulad niya. Hindi ko sinabi iyon. Ang ikawalong prinsipe ay may mapaglarong ekspresyon habang pinagmamasdan si Zhao Feng na papalayo, ngunit hindi siya kalmado gaya ng sa tingin niya. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung talagang gusto ni Zhao Feng si Luo Shuir, ang 8th Prince ay maaaring hindi niya kakampi. Talaga bang sulit na masaktan si Zhao Feng para sa isang babae? Naisip ng ikawalong prinsipe. Sa sandaling ito, hindi na niya sinusukat si Zhao Feng ayon sa normal na pamantayan. Naramdaman ng ikawalong prinsipe na ang Zhao Feng na ito ay maaaring katulad ni Xin Wuang, hindi masusukat. Matapos gisingin ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, binago niya ang kapalaran ni Duke Nanfeng sa isang tiyak na antas, na maaaring maging sanhi ng ilang pagbabago sa buong Lord Dynasty. Ang kabataang ito ay hindi pa nakapasok sa Continent Zone at naghulog na siya ng bato sa lawa at lumikha ng mga ripples. Sa ibang lugar, pumasok si Zhao Feng sa medyo malayong kagubatan sa loob ng Duke's Palace. Naghihintay sa iyo si Shuir sa loob. Walang ekspresyong sabi ni Luo Zun bago tumayong bantay sa labas. Maging ang mga mula sa Duke's Palace ay gumagalang sa kanya dahil siya ang numero 1 henyo ng Tianfeng Great Island Zone. Isang kaakit-akit na figure na may mahabang buhok ang nakita nang pumasok si Zhao Feng sa kagubatan. Ito ay isang batang babae na ang buhok ay umabot sa kanyang baywang. Naka-green dress siya at parang nag-iisip. Ang kanyang mga mata at balat ay malambot na parang hamog pagkatapos ng ulan sa umaga. Luo Shuir. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Halos lahat ng lalaking makakakita sa kanya ay gustong protektahan at mahalin siya. Siya ay nireranggo kahit man lang sa nangungunang 5 dilag na nakita niya, ang kanyang alindog ay hindi mas mahina kaysa kay Liu Qingxen. Zhao Feng, naaalala mo ba? Ito ang lugar kung saan tayo unang nagkita. Ang pares ng malinaw na mga mata ni Luo Shuir ay dumapo kay Zhao Feng at isang panaginip na liwanag ang lumitaw sa kanila. Unang beses, ang tanawin ng mahinang ulan na bumabagsak mula sa langit ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Sa araw na iyon, namula ang mukha ni Zhao Feng nang makita niya ang hitsura ni Luo Shuir, at nauutol lang siya. Ngumiti si Luo Shuir at bahagyang napahiya, ngunit sa sandaling iyon, si Zhao Feng ay 13 taong gulang pa lamang, at medyo kinakabahan siya, kaya hindi niya namalayan na ang lahat ng ito ay sadyang binalak ni Luo Shuir. Si Luo Shuir ay may talento at maganda, at hindi siya papayag na ang kanyang kasal ay mapagpasyahan ng sinuman. Nagkaroon siya ng magandang impresyon nang makita niya si Zhao Feng sa unang pagkakataon, at pumayag siya sa kasal. Kaya ganyan yan. Naalala ni Zhao Feng ang mga detalye at marami pang naunawaan. Ang orihinal na Zhao Feng ay gwapo, at ang kanyang katapatan at kadalisayan ay nagpakilos kay Luo Shuir. Hindi ko akalain na balang araw gagawa ka ng engagement rejection letter. Dahil ba ito sa iyong dignidad? O gumuho ka sa harap ng kapangyarihan ng 8th Prince? Bahagyang namula ang mga mata ni Luo Shuir. Nanatiling walang emosyon si Zhao Feng at naglakad ng ilang hakbang habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na parang hinahangaan si Luo Shuir. Nagbago ka. Umiyak si Luo Shuir pagkatapos tumingin kay Zhao Feng saglit. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhao Feng ay walang anumang pagmamahal mula noon. Naghinala siya na maaaring hindi siya ang parehong tao. Lady Luo, pasensya na, pero ang Zhao Feng na dating may gusto sa iyo ay umalis na. Hindi na nagsalita si Zhao Feng. Ayaw niyang maulit ang nangyari sa flooding Lake City. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na minsang inalagaan ng orihinal na Zhao Feng, kaya ayaw ni Zhao Feng na makialam dito. Ang relasyon ni na Zhao Feng at Liu Qingxen ay iba. Sa pag-iisip pabalik sa panahong iyon, bagamat napilitan siyang magpakasal, natapos siyang nanatili sa lungsod ng Flooding Lake sa loob ng kalahating taon matapos mahabol sa ibang lupain, at isang buhol ang natali sa kalahating taon na iyon. Pagkatapos sabihin iyon,
tumalikod si Zhao Fang at dahan-dahang naglakad palabas ng kagubatan. Zhao Fang, kailangan mo man lang akong bigyan ng dahilan. Bumantong hininga si Luo Shuir at sinabing, dahilan. Baka malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Umalis si Zhao Fang nang hindi man lang lumingon kahit minsan. Tila nakakita si Luo Shuir ng isang figure na may lilang buhok na lumayo. Sa puntong ito, hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Zhao Fang, ngunit malapit nang malaman ng publiko ang pagkakakilanlan ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 784. Kompetisyon. Si Zhao Fang at ang orihinal na si Zhao Fang ay malinaw na hindi iisang tao, at sila ay may ganap na magkaibang pag-iisip. Hindi niya gustong makisali sa mga emosyon at negosyo ng orihinal na katawan, gaano man kaganda si Luo Shuir. Nagsimulang isipin ni Zhao Fang ang mga nais ni Zhao Fang pagkatapos umalis. Nakumpleto na niya ang pagnanais na kunin ang Yunling area at buhayin ang pamilya, at pinagaling niya ang mga sugat ni Lolo Zhao. Maging alagad ng isang hari. Maging sikat sa 10,000 Sacred Clan at sa Tianfeng Great Island Zone. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Ang pagiging sikat ay halos kumpleto na rin. Gagawin ito sa piging na ito at sa Divine Illusion Trials. Kung tungkol sa pagiging alagad ng isang hari, si Zhao Fang ay maaaring maging isang hari mismo sa lalong madaling panahon pagkatapos mabawi ang kanyang paglilinang, na lumampas sa imahinasyon ng orihinal na Zhao Fang. Bukod sa pagpapakasal kay Luo Shuir, mas maganda ang takbo ng lahat kaysa sa inaasahan. Tumanggo si Zhao Fang. Masasabing sinubukan niya ang lahat. Pagkatapos ng lahat, nang kunin niya ang katawan na ito sa unang pagkakataon, ang orihinal na Zhao Fang ay namatay na, at hindi na niya matutupad ang alinman sa kanyang mga hiling. Nagliwanag ang mga ilaw ng Dux Palace, at naglakbay ang musika sa buong lugar. Si Zhao Fang ay, walang duda, ang pangunahing tauhan ng piging ngayong gabi. Nakilala ng lahat ng maharlika sa paligid ng Tianfeng Great Island Zone ang Henyong Beast Tamer na ito, at mayroon pang ang dalawang hari mula sa 10,000 Sacred Clan na naroroon, na tila may magandang relasyon kay Duke Nanfeng. Si Zhao Fang ay inimbitahan at binigyan ng mga regalo mula sa maraming taong may kapangyarihan sa paligid ng Tianfeng Great Island Zone, ngunit sa kabutihang palad, tinulungan ni Prinsesa Yuking si Zhao Fang na mapawi ang pressure. Duke Nanfeng ay sobrang malapit kay Zhao Fang, at ang eksenang ito ay halatang nahulog sa mga mata ni Duke Nanfeng at ng mga mula sa pamilya Luo. Hindi mahirap makita na si Prinsesa Yuking ay humanga at may magandang impresyon kay Zhao Fang. Nakita ito ni Duke Nanfeng at ngumiti ngunit hindi ito nagsalita. Hindi siya tutol kung makakasama ni Prinsesa Yuking si Zhao Fang. Ang mga mula sa pamilya Luo ay may nag-aalalang ekspresyon. Kung sumulat si Zhao Fang ng engagement rejection letter at pagkatapos ay naging manugang ni Duke Nanfeng, magiging malaking dagok iyon sa Luo family, ngunit sa kabutihang palad para sa kanila, hindi nangyari ang kanilang inaalala. Tila hindi masyadong interesado si Zhao Fang kay Prinsesa Yuking, at nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan habang dinadala siya ng huli. Sa ibang lugar sa piging, si Luo Zun at ang ikawalong prinsipe, na karaniwang dalawang napakahusay na kabataan, ay nakatayo sa isang sulok. Tinanggihan ni Zhao Fang si Luo Shuir at hindi rin interesado kay Prinsesa Yuking. Ano ang iniisip niya? Dama po ang tingin ng 8th Prince kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay naging mas misteryoso. Maging ang ikawalong prinsipe ay naaakit sa kagandahan ni Luo Shuir, at ang katayuan ni Prinsesa Yuking ay isang bagay na pinangarap ng hindi mabilang na mga lalaki. Gayunpaman, binigay ni Zhao Fang ang dalawang diyosa na ito. Ito ay lubhang nakakabigo at kasuklam-suklam na paghahambing ng sarili sa iba. Ang ikawalong prinsipe ay hindi maiwasang magtanong sa kanyang sarili. Matatalo kaya ang maharlikang ikawalong prinsipe ng dakilang Ganlord Dynasty sa isang kabataan mula sa gayong maliit na pamilya? Huling-huli na natapos ang piging. Nagpasalamat si Zhao Fang kay Duke Nanfeng at umalis. Hindi na pinatagal ni Duke Nanfeng si Zhao Fang, binigyan lang niya si Zhao Fang ng kabayaran at hinayaan siyang umalis. Whoosh! Umalis si Zhao Fang sa Dux Palace sakay ng Yinming Bird. Sinimulan niyang ayusin ang kompensasyon mula kay Duke Nanfeng sa pagbabalik. Ang mga mapagkukunan ng soul daw na kailangan ni Zhao Fang ay kasama sa kabayaran, at ang mga ito ay lubhang mahalaga.
Bukod doon, binigyan din siya ni Duke Nanfeng ng ilang Primal Crystal Stones. Hindi sila normal na Primal Crystal Stones, mataas ang grade nila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng high-grade at peak-grade na Primal Crystal Stones ay napakalaki. Ang isang high-grade Primal Crystal Stone ay nagkakahalaga ng 100 mid-grade Primal Crystal Stones o 10,000 mababang grade Primal Crystal Stones, ngunit ang isang peak-grade na Primal Crystal Stone ay nagkakahalaga ng 1,000,000 high-grade Primal Crystal Stones. Mula dito, makikita ng isa kung gaano pambihira ang peak-grade Primal Crystal Stones. Noon, gumamit si Zhao Feng ng maraming peak-grade Primal Crystal Stones para dumaan sa Spiritual Zone Teleportation Arrays para maglakbay mula sa Floating Dream Sacred Land patungo sa Azure Flower Continent at pagkatapos ay mula sa Azure Flower Continent hanggang sa Nanlin Sea. Ginastos ni Zhao Feng ang 75% ng kanyang kayamanan sa paggawa nito, at humiram pa siya kay Emperor Zemo. Matapos kunin ang katawan na ito, halos wala ng peak-grade na Primal Crystal Stone si Zhao Feng. Ngunit ngayon, binigyan siya ni Duke Nanfeng ng halos 100 peak-grade Primal Crystal Stones, na nagkakahalaga ng halos 100,000,000 high-grade Primal Crystal Stones. Siyempre, kung ihahambing doon, ang pabor na inutang ni Duke Nanfeng kay Zhao Feng ay maaaring mas mataas pa ang halaga. Ang halagang ito ng mga mapagkukunan ay sapat na para sa akin upang linangin sa Void God Realm, ngunit ang mga mapagkukunang kakailanganin ko pagkatapos ay mas malaki. Napakataas ng layunin ni Zhao Feng. Hindi siya muling naglilinang para lamang maging isang hari. Siya ay naglalayong mas mataas at higit pa. Sa makatuwid, kinailangan niyang hawakan ang minsan sa isang siglong pagkakataong ito para makapasok sa Divine Illusion Dimension. Ayon sa kanyang alam, maraming bihira at extinct resources ang nasa Divine Illusion Dimension. Halimbawa, ang maalamat na God Primal Crystal Stones na mas bihira pa kaysa sa peak grade na Primal Crystal Stones. Ang God Primal Crystal Stones ay hindi ginawang artificial sa kasalukuyang fan universe, kaya kadalasan nanggaling ang mga ito sa mga sinaunang guho gaya ng Divine Illusion Dimension. Ang God Primal Crystal Stones ang core ng Zone Teleportation Arrays, at makakatulong sila sa mga nasa Mystic Light Realm at maging sa mga demigod. Gayunpaman, para sa kasalukuyang Zhao Feng, ang peak-grade Primal Crystal Stones ay sapat na. Si Zhao Feng ay pumasok muli sa pag-iisa nang bumalik siya sa angkan. Babalik ako sa Docks Palace makalipas ang 1 buwan, at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay ganap ng Magi gising. Kinumpirma ni Zhao Feng ang oras bago siya pumasok sa pag-iisa. Sa loob ng silid, isang layer ng silver blue metallic light ang kumikinang sa paligid ng katawan ni Zhao Feng na para bang siya ay isang sculpture ng silver eyes. Weng! Weng! Pinalibutan ng water of wind lightning ang katawan ni Zhao Feng at pinadalisay ang kanyang laman, organo, at buto. Mula nang ang Golden Cone Sacred Lightning Body ay umabot sa ika-4 na antas, ang pisikal na lakas ni Zhao Feng ay naging mas malakas. Sa sandaling ito, kaya niyang durugan ang normal na Origin Core Realms gamit ang kanyang pisikal na lakas mag-isa. Bilang karagdagan, dahil sinanay niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, maaaring linangin ni Zhao Feng ang kanyang dalawang nangungunang kasanayan ng sabay-sabay. Kung ikukumpara sa Golden Cone Sacred Lightning Body, ang pag-usad ni Zhao Feng sa 5 Elemental Wind Lightning Technique ay mas mabilis dahil mayroon siyang pundasyon ng Wind Lightning Inheritance mula sa kanyang nakaraang buhay, pati na rin ang kanyang Emperor Intent. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan, at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Zhao Feng ay umabot sa ika-5 antas. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nahati sa 12 antas. Ang unang 3 ay ang mga pundasyon ng Wind Lightning. Mula sa ika-4 na antas hanggang sa ika-6 na antas, ang una sa 5 elemento ay linangin. Pinili ni Zhao Feng ang Water of Wind Lightning para sa kanyang unang elemento. Sa ika-7 antas, magpapatuloy si Zhao Feng sa pangalawang elemental na Wind Lightning, ang Wood of Wind Lightning. Mula sa tubig ay nagmula ang kahoy, mula sa kahoy ay nagmula sa apoy ay nagmula sa lupa ay nagmula sa metal, at sa metal ay nagmula sa tubig. Magkasama, bumuo sila ng isang kompletong circuit. Ang ika-7 antas ay ang Wood of Wind Lightning, ang ika-8 ay ang Fire of Wind Lightning, ang ika-9 ay ang Earth of Wind Lightning, at ang ika-10 ay ang Metal of Wind Lightning.
Mula sa ikasampung antas, ang 5 elemento ay naging isa. Ang lahat ng iyon ay nagmula sa asensya ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Siyempre, lalabas din ang bilis ng Wind Lightning Inheritance at ang kapangyarihan ng pagkasira nito. Gayunpaman, maaaring pagsamahin ni Zhao Feng ang Intent of Destruction at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanyang Wind Lightning bago kumpletuhin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay ang pinakamalalim. Ilalagay ko iyan pagkatapos kong mabawi ang aking Emperor Intent. Plano ni Zhao Feng. Sa araw na ito, isang alon ng tubig at kidlat ang lumitaw sa hangin sa itaas ng patio ni Zhao Feng, at ang aura nito ay kumalat sa 12-dosenang milya. Isang black hole ang tila nabuo sa hangin at sumisipsip sa kalapit na Heaven-Earth Yuan Qi. Sinusubukan na ng brat na iyon na makapasok sa Origin Core Realm. Napansin ni Senior Marshal Brother Guang at ng kumpanya ang nangyayari sa patio ni Zhao Feng, at ang mga puso ng ilang Central Disciples ay nanginginig. Gaano katagal na? Kalahating taon na lang ang lumipas, at sinusubukan na ni Zhao Feng na makapasok sa Origin Core Realm. Higit pa rito, ang aura ng whirlpool sa hangin ay napakalakas, at sinipsip nito ang purong Yuan Qi ng kidlat at tubig. Si Zhao Feng na sinusubukang makapasok sa Origin Core Realm ay nakakuha din ng atensyon ng ilang hari, ngunit nawala ang whirlpool pagkalipas ng 2 araw. Nabigo ba siya? Ang Zhao Feng na iyon ay masyadong masungit. Hindi pa man lang niya naabot ang kalahating hakbang na Origin Core Realm sa loob ng mahabang panahon pero sinusubukan na niyang makapasok sa Origin Core Realm. Gaano man katalento at kaswert ang isang tao, kung hindi matibay at matatag ang kanilang pundasyon, hindi sila makakalusot. Ang kalapit na mga disipulo ng sentral ay nagpakawalan ng hininga. Masakit sa iba kung makakalusot si Zhao Feng sa Origin Core Realm ng ganoon kadali. Sa sandaling ito, ang protection na hanay sa paligid ng patio ni Zhao Feng ay kumupas, siya ay lumalabas sa pagkakabukod. Sa sandaling ito, maraming spiritual senses at ilang divine senses ang nag-scan sa hangin. Ano ang nangyayari? Ang kabataang lumabas ay may malarosas na mukha. Hindi siya mapatla at mahina tulad ng isang taong nabigo lamang na makalusot. Ang aura ni Zhao Feng ay tumaas sa isang ganap na bagong antas, at nagradiated siya ng True Yuan. True Yuan. Nangangahulugan ito na nakapasok na siya sa Origin Core Realm, at napansin pa ng Divine Senses ang core center sa kanyang katawan. Origin Core Realm. Siya ay nagtagumpay. Paano ito posible? Nagawa niyang bumuo ng core center sa loob lamang ng 2 araw. Ang mga disipulo ng sentrong malapit ay hindi nakaimik, at maging ang mga divine senses ay natigilan. Sa tulong ng peak-grade primal crystal stones, ang pagbuo ng core center ay naging mas mabilis kaysa noong nabuo ko ito sa aking nakaraang buhay. Ngumiti si Zhao Feng. Malakas ang kanyang intent, mayroon siyang peak-grade primal crystal stones, at marami siyang water at lightning elemental na materyales upang tulungan siya. Sa makatuwid, matagumpay niyang nagawa ang isang core center ng napakabilis. Karaniwan, kung mabilis na nawala ang whirlpool, nangangahulugan iyon na nabigo ang tao. Ang pangalawang Zhao Feng ay lumabas. Whoosh! 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 Nagtipon ang ilang magnificent powers patungo kay Zhao Feng. Zhao Feng, handa ka bang maging disipulo ko? Isang nasa katanghaliang gulang na hari na nakasuot ng snow white na damit ang lumitaw sa hangin sa itaas ni Zhao Feng. King Luyon. Ito ay ang master ni Huang Yanho, si Haring Luyon. Bulalas ng kalapit na mga alagad ng sentral. Ang pananakit at pagkatalo ni Zhao Feng kay Huang Yanho ng 2 magkaibang pagkakataon ay napataas na ang atensyon ni Haring Luyon. King Luyon, maghintay. Malayang pumili ang alagad na ito kung sino ang gusto niya. Huwag mo siyang pilitin. 2 iba pang King Elder ang lumitaw sa hangin. Si King Thunder at King Liu Qiong. Bamuka ang bibig ng mga kalapit na alagad. Sabay-sabay na lumitaw ang 3 hari at lahat ay lumalaban para kay Zhao Feng na maging kanilang disipulo. Tila si Zhao Feng ay magiging isang core na disipulo kahit papaano. Master. Bulalas ni Senior Marshal Brother Guang habang nakatitig kay King Liu Qiong. Maging ang kanyang sariling amo ay nakikipagkompetensya para gawing alagad niya si Zhao Feng.